Undersecretary John Vic Remulla na si Anyo kasama sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng pagpaplano ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila ang tinatawag na core group sa paghahain kay Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Giit ni Panelo, bilang isang dating opisyal ng Administrasyong Duterte, dapat ay hindi na lang nakisali si Anyo sa plano bilang respeto sa taong nagmahal at nagbigay sa kanya ng posisyon sa pamahalaan. Imposible rin anya na hindi alam ni Anyo na mali at iligal ang kanilang ginagawa. Ngunit nanatili itong bulag at bingi at ginawa pa rin ito laban sa dating Pangulo. Kaya ho binabas ngayon si Ed Anyo. Kahit kami mga dating kasama niya, talagang tinutuliksa siya. Sapagkat, alam naman ho natin na nagkaroon ng pangalan yan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa yan sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali. Mali, as in mali. Illegal, as in illegal. Dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura o tumahimik ka na lang. Aminado si Panelo na hindi niya lubos akalain na magagawa ni na Anyo at Teodoro ang Anyay Conspiracy o pakikipagsabwatan laban sa dating presidente ng Pilipinas. Pero yung ikaw ay kasama sa plotting, sa conspiracy, pati naman ikaw, Gibbon, Diyos ko naman, Brad ko ito sa Sigmaro. Nung ito'y tumakbong presidente, nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. 3 beses yata, 3 beses siyang tumanggi. Tumakbong senador, tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpaplano kayo kung paano nyo aarestoin ng illegal, ididitining illegal, at ikikidnap. Bukod dito, itinuturing din ni Panelo na isang malaking kawalang hiyaan ang ginawa ng mga dating opisyal ni Duterte. Anya, binalasubas ng mga ito ang dignidad ng dating Pangulo. Bukod pa rito, bigo rin silang binigyan ng sapat na atensyon ang pangangailangang medikal ng dating Pangulo na nagdulot ng matinding epekto sa kanyang kalusugan, lalo na sa pagdinig niya sa The Hague, Netherlands, kung saan kapansin-pansin ang kanyang panghihina. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. Talaga namang balasubas ang ginawa nyo eh. Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? Sige. Sabihin nyo, hindi, binigyan namin ng attention. Binigyan nyo ng attention. Hindi nyo nga dinala sa ospital. May ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kompleto equipments sa ospital. Pangatlo, hindi nyo binigay yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita nyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Amerikana nga siya, pero ang boses niya, garal-gal. Parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Siyempre, yun bang kinaladkad mo yan eh. Hindi niya na pinagpahinga, hindi niya binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahe niya ng ilang oras yun, 16 na oras, mahigit. Talagang pinapatay niya yung tao. Dahil dito hindi raw masisisi ang matinding galit ng taong bayan sa mga inakalang kaibigan noon ni Pangulong Duterte dahil nakikita naman ngayon kung paano nila tinalikuran ang dating presidente. Kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng presidente, hindi nyo man lang naisip yun? Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan, binabash kayo ngayon. Sa kabila ng mga akusasyon at matitinding pahayag, nananatili pa rin tahimik ang kampo ni National Security Advisor Eduardo Anyo at Defense Secretary Gilberto Teodoro hinggil sa isyong ito habang patuloy na nag-aabang ang publiko sa anumang susunod na hakbang ng magkabilang panig na natiling sentro ng usapin, ang usapin ng legalidad, karapatan at soberanya ng bansa.